Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang tanghali po mga karehiyon at welcome ho sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo? At araw ho ng Miyerkules, time check muna tayo. 12:08 ng tanghali. Nananghalian ka na ba? Oo, ikaw karehiyon na nakatutok dito sa ating programa. Samahan po si Justin Dizon sa isang oras na kwentuhan, balitaan, talakayan at batian. At syempre, gaya ng nabanggit kanina, pwede ho kayo, yung flinash ko kanina, pwede ho kayong magpa-shoutout dito sa ating programa habang kayo pa nananghalian at nakikibalita sa iba't ibang kaganapan dito po sa Central Luzon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Live ho tayong napapanood nationwide sa telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 dito po sa ating rehiyon, sa ating 37 cable partners. Ganyan din po sa Air Cable Converge Channel 71. Live na live tayo. Ganyan din sa Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Siyempre, mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 Live sa ating social media pages, sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din po sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Kaya naman, ika nga, kahit saan ka tumutok, ika nga, itong mga balitang may paggagamitan, abot kamay, Kaya naman po kung hindi pa kayo naka-follow, mag-follow na sa ating mga social media pages para po manatiling updated dito ho sa ating programa. At Kuyang Justin, pa-shoutout ka naman ito. Si Lolo Ray Bravo, ayan. Sabi ni Lolo Ray, kumain na. Kain ka na din. Ayan, after nito, Lo. Sige, ayan. Maraming salamat, Lo. Ganda ng picture ni Lolo. Saan to? Sa Robinsons ba to? Ito ba yung coverage ng Robinson, ng Star Mill ba to? Yan, yung talent search.
Batang-bata ka ba dito, lo? Ayan, pagbati rin, siyempre nakatutok sa ating programa, si Noel Cleofe. Belated happy birthday daw kay Lumpia Queen, Abby Marquez. Ayan, binapabati ni Noel Cleofe. Ayan, maraming salamat, Noel Cleofe, sa araw-araw, araw-araw talaga na pagtutok dito sa ating programa. Balitang may paggagamitan muna tayo. Ito po, sitwasyon muna tayo ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ngayon pong tanghali, may development lalo na yung mamaya yung mga nakikibalita doon sa Tulaok Bridge. Ayan, alamin natin yung latest doon sa construction ho ng Tulaok Bridge. But for the meantime, ito, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Balita matyalang matuto at magdesisyon na tama. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Miyerkules, at ito yung aasahan ninyong senaryo dito ho sa iba't ibang bahagi ng NLEX. Ayan sa Balintawak Toll Plaza, yung mga pauwi po ng Central and Northern Luzon, maluwag po ang sitwasyon sa mga oras na ito. Wala masyadong pila kahit doon sa may RFID lanes, hindi naman ganun kahaba yung pila ng mga sasakyan. Samantala, sa bahagi po ng Mapulang Lupa, Valenzuela, yung northbound portion, ayan, ay light traffic. Yung going to Metro Manila, asahan ninyo, medyo merong pagbigat ng daloy ng trapiko. Hindi po ganun na talagang tirik, pero makapal ho ang volume ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Diyan sa may Valenzuela. Mindanao Toll Plaza, palabas ng expressway, wala ho masyadong aberya, maluwag ang sitwasyon. Pwera na lamang dun sa may cash lane. May bahagyang pila dyan. Dyan sa may Kawayan, Bulacan, bahagi po magkabilang linya, north and southbound lane, ay maluwag na maluwag sa mga oras na ito. Ganyan din ho yung Bocaue Toll Plaza ay light traffic. At dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, nasakop ng NLEX, maluwag din ho ang sitwasyon as of 12:13. Ngayon po Miyerkules, June 17. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gizan, neto makibalitang matyalang matuto at Bago natin puntahan ang ulat panahon ng ating mga kasama sa DOST Pag-asa, batiin muna natin ang isang maligayang kaarawan, Dodgy De Jesus. Ayan, Direct Dodgy, happy birthday. Pagbati mula kay Ray Bravo at syempre yung mga nakatropa mo rin dito sa CLTV 36. Eto ho mga kariyon, makibalita muna tayo sa ating Weather Bureau Pag-asa. Ano ang magiging taya ng ating panahon ngayon pong araw ng Miyerkules at sa mga susunod na araw. Narito po si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para po sa ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Wala po tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa, liban na lang po sa mga panandaliang buhos ng malalakas ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm.
Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na yung posibilidad. Para dito sa ating binabantayan at next po nating magiging bagyo, meron po tayong dalawang senaryo para po sa kanyang forecast track. Una po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dito lang po ito sa corner po ng ating boundary po netong PAR po natin. Kaya wala po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya hindi rin po tayo magtataas ng anumang tropical cyclone wind signal. Pangalawa po, ito po yung ating pangalawang senaryo, ay posible po itong lumapit lang po dito sa ating PAR at mag-recurve po palayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit ano pong mangyari, yung pagpasok po niya ng PAR or hindi, inaasahan po natin, hihila po ito ng habagat, magkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon, kaya inaasahan po natin ay makakaranas ng mga malalawakang pag-ulan sa malaking bahagi dito, lalo na po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, starting weekend po natin. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na po sa development nitong binabantayan nating low pressure area. Para po dun sa ating forecast track na nabanggit ko po kanina, ito po yung usual track ng ating mga bagyo, lalo na po kapag El Nino. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, tag-ulan pa rin po tayo, pero wala po tayong direktang epekto ng southwest monsoon sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng mga lalakas na buhos ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So gawin po natin i-check yung nilalabas po ng Pag-asa, lalo na po sa ating bagong app na panahon, hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius, Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din po natin ang maaliwalas na panahon. Hindi rin po tayo nakakikita na malawakang pag-ulan, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa ating temperatura dito sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25-32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:27 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yung po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Skip the scroll and stream. Eto ho, mga karehiyon, babanggitin ko na rin yung thunderstorm advisory number 11 na inilabas po ng ating Weather Bureau Pag-asa kanina lamang alas 10:16 ng umaga. At next 2 hours, ibig sabihin, sa kasalukuyan, posibleng naranasan na ho, ito hong at paghandaan, ito pong malalakas na pag-ulan
na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin. Saan yan, Kuyang Justin? Sa bahagi po ng Quezon, Batangas, Cavite, Rizal, sa Bulacan, dito ho sa atin sa Central Luzon, Norsagaray, Bulacan, Doña Remedios, Trinidad. Ganyan din ho sa may Nueva Ecija, General Tino, Gabaldon, Bungabon, Pantabangan, at Karanglan. Yan ho ay thunderstorm advisory mula po sa Pag-asa. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitang may paggagamitan. Ito, bago natin puntahan yung mga headlines ngayon sa Central Luzon. Ito muna, anunsyo muna, public service announcement. Diyan ho sa may barangay Remedios, Barangay Remedios and San Jose Gumi sa Lubao, Pampanga. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamaya pong 1 p.m. hanggang 4:30 ng hapon. Para ho bigyang daan yung gagawing flushing activity nito namang Prime Water. At dyan sa Mabalacat City, Pampanga, Canida Subdivision, Ninabel Sub, and Camachiles, MacArthur Highway. Ayan ho, bukas, o mamayang gabi, mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, mawawalan din ho ng supply ng tubig. Ulitin ko Canida Subdivision, Ninabel Sub at Camachiles, dyan ho MacArthur Highway, dyan ho sa Mabalacat City, 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow, wala ho kayong supply ng tubig. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Balitang may paggagamitan pa rin sa Angeles City, Barangay Tabon. Kasali ho yung Fiesta Communities. Mawawalan din ho ng supply ng tubig mamayang alas 10. Mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 2 ng madaling araw. So ano lang to, 10 to 11, 12, 1, nagbilang talaga no? 4 na oras po. Walang walang tubig. Diyan ho sa Barangay Tabon, Angeles City, mamayang alas 10 hanggang bukas ng alas 2 ng madaling araw. And then, ito naman po sa Thursday, alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, tatawid ho hanggang Biyernes, ay Barangay Kapaya 1 and 2 sa Angeles City, mawawalan din ho ng supply ng tubig. Magpapatalastas lang po si Justin Dizon sa ating pagbabalik. Ayan, detalye ho ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ho ng Miyerkules, June 17. Pag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Skip the scroll and stream. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit kanina mga kabalen, mga karehiyon, narito na po ang mga detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Simulan ho natin dito ho sa balita sa bayan ho ng Guagua, Pampanga. Ito, mag-ingat ho yung may mga motorsiklo, may mga tricycle ito ho, isang kagawad sa bayan ho ng Guagua, Pampanga ang nanakawan ng motorsiklo. Panoorin muna ho natin itong CCTV footage na ipinadala po nila sa CLTV 36 upang matulungan sila sa paghahanap at matukoy itong salarin at mabawi po yung pinagpagurang motorsiklo. Narito po yung video, panoorin natin. May kasamang audio ito mga karehiyon. Ito ho mga kabalen, sa pool po sa CCTV ang pagnanakaw ng motorsiklo. Saan nangyari ito? Ayan, mute ko lang yung pagtahol ng aso. Ayan. Sa pool ho sa CCTV, itong pagnanakaw ng motorsiklo sa barangay San Isidro, Guagua, Pampanga. Nangyari po ito Lunes ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Isang Honda Wave 100 na may plakang PTK 2777 at pagmamay-ari ng barangay kagawad sa lugar ang ninakaw po ng suspect. Makikita sa CCTV ang mismong suspect habang naglalakad sa kalsada bago po ang nasabing krimen. At kita po sa video ang pagdaan ng lalaki na nakasuot na sando at kulay pink na shorts. Ilang minuto lamang ang nakalipas sa isa pang anggulo ng kamera na mataan ang muling pagdaan ng umunoy salarin habang tangay-tangay na ito pong nakaparada ang motorsiklo. Kasalukuyan na hong pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect at nananawagan ng sino mang may impormasyon agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Sa ibang balita naman, sinimulan na po ang pagkakabit o yung launching ng mga girder sa Tulaok Bridge bilang bahagi po ng pagtatapos ng Phase 1 ng proyekto batay huyan sa ulat ng San Simon Public Information Office.
Itinuturing po ang nasabing hakbang na isa sa pinakamahalagang bahagi ng konstruksyon upang tuluyang mabuo ang pangunahing istruktura ng nasabing tulay. Inaasahan namang sunod na sisimulan sa mga darating na linggo ang Phase 2 ng Tulaok Bridge para po sa iba pang mga pangunahing gawain hanggang sa tuluyang makumpleto ito. Matatandaan pong June 2024 nang simula ng proyekto at plano nilang matapos January 2026. Pero June na po ngayon, hindi pa, ay patapos pa lamang yung Phase 1. At ayan, tuloy na. Napagong si Kuya Justin dahil grabe naman talagang pasakit sa mga kababayan natin yung ganitong pagkaka-delay ng mga proyekto. Imaginein ho ninyo, June 2024 nang simulan at target nila January 2026. Abay, June 2026 na, patapos pa lamang yung Phase 1, di ba? So, paano na? Di ba? Ito po kalaunan, inusog po yung completion date sa February 2026 pero hanggang ngayon, hindi pa rin nasusunod. Humihingi naman po ng paumanhin at malawak na pangunawa ang lokal na pamahalaan sa mga residente habang patuloy ang mga aktibidad sa naturang lugar. Nitong Mayo, nang almahan ng ilang apektadong residente po ang naturang proyekto dahil sa umunoy mabagal na pagsasaayos dito. Git ho nila malaking perwisyo ang dulot sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay lalo na po sa mga estudyante dahil nadodoble ang kanilang pamasahe. Makibalita naman ho tayo sa mga kaganapan sa Senado. Ito ho mga karehiyon, opisyal na hong naitalaga bilang Senate President. Ito pong si Senator Win Gatchalian. Tuluyan na po nilang nakuha ang liderato sa Senado ngayon pong Miyerkules. Matapos po siyang iboto ng 13 senador sa isang espesyal na sesyon. Matatandaan nito pong nakarang linggo o 2 linggo nang manungkulan muna siya bilang Senate President pro tempore. Samantala, nag-concede na ho bilang Senate President si Alan Peter Cayetano umaga po ngayong Miyerkules. At sa isang pahayag sa kanyang official Facebook account, inamin ni Cayetano na nakuha ng mga naunang paksyon ng tinaguriang Gatchalian Block ang mayoriyang bilang na kinakailangan upang maghalal ng bagong Pangulo ng Senado. Ayon ho kay Cayetano, I will not stand in the way of that vote. I may leave the position of your SP, but I am honored to still be your PS, your public servant. Ayon ho kay Cayetano sa kanyang post. Samantala, nakasadya pong magsagawa ng first special session ng Senado ngayong araw kung saan nakatakdang amyendahan yung ilang batas, kabilang na po yung Senate Bill number 1905 o yun pong Magna Carta para po sa mga barangay health workers. Update naman ho sa gumuhong gusali sa Angeles City.
Mga karehiyon, naghain po ng resolusyon ang Makabayan Block sa pangunguna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio upang imbestigahan ng Kamara ang pagguho ng under construction na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. At kasama po ni Tinio ang ilang labor leaders at kaanak ng mga biktima sa panawagang magkaroon ng congressional probe upang matukoy ang posibleng pananagutan sa trahedya. Ayon ho sa panig ni Tinio, mahalagang busisiin kung may paglabag sa labor standards, occupational safety rules, building regulations at kung may kapabayaan sa panig ng kontraktor, developer o mga ahensyang dapat sana ay nagbabantay sa kaligtasan ng proyekto. Kasama ni Isasama rin po sa investigasyon ang kalagayan ng mga construction workers at pamilya ng mga biktima. Kabilang ho ang usapin ng kompensasyon, legal assistance at pananagutan. Gate po ng Makabayan Block, hindi dapat matapos sa tulong pinansyal lamang ang usapin, kundi dapat malinaw na matukoy kung sino ang dapat managot sa nasabing trahedya. Samantala, nagtungo po sa Ground Zero sa Barangay Balibago, Angeles City ang mga tauhan ng DPWH, Region 3 at Central Office upang simulan ang pagsusuri sa gumuhong gusali. Bit-bit po ang kanilang mga kagamitan. Nag-ikot sa lugar ang mga eksperto para kumuha ng sample materials na ginamit sa konstruksyon na isa sa ilalim naman sa masusing laboratory testing. Bahagi ang akbang na ito ng binuo na fact-finding investigation ni Mayor John Lasatin II para po malaman kung ano ang naging sanhi ng nasabing trahedya. Ito po ang initiative namin, katuwang sa biyahe Fueling Heroes on the Road. Ang goal namin, mabigyan po, matulungan yung mga drivers, mga jeepney drivers, mga grab drivers. Kahit a little bit of support lang from us. Yung core values po namin, yung pagiging mabuti, magaling. Ito yung nag-inspire sa amin to do this. It's our way of saying thank you to them kasi sila yung mga heroes on the road eh. Sila po yung mga lagi natin kasama throughout our journey. And kahit papaano, sana malighten yung load nila and makatulong kami sa kanila. And actually, in response po dun sa nagkaroon ng memorandum regarding LCOP. So, meron po kaming mga events na hindi na namin na tuloy, gaya po ng aming college night. Pero, in replace of that, we thought of something po na mas magiging beneficial at makakatulong din sa economy. So, we tried to do something, a little gesture po. I believe yung acts of gratitude po na ito, kahit makakapagbigay kami ng small things like yung 5 kilo sack of rice, mamimigay po kami ng 100 of these eh. Kasama po yan ng mga a bottle of water, tsaka simple refreshments. Pakatulong po sa kanila throughout their journey. Talagang maging katuwang nila kami sa biyahe. Okay, through this project, we would like to instill the core values of AUF to become mabuti, magaling at may malasakit sa kapwa. So our college student council students, so instead of having a college night party, they opted to actually have this donation drive to our jeepney drivers, to Grab drivers, so that in a way it will help our drivers to lessen their burden in terms of the increasing price of fuel. So in this simple way, our students was able to do this project so that it will help the community. Konti na lang yung booking, kaya malaking tulong talaga itong bigas na para sa amin. Sana na marami pa kayong matulungan kagaya naming mga rider. Malaking tulong na to sa pamilya ko.
Ito nga po, malaking tulong po yung naibigay nyo for bigas po. Thank you po sa biyayang binigay nyo. Malaking tulong po sa amin. Maraming po salamat. Ayan, sana po itong event natin, itong initiative, mag-spark pa to. And hopefully, ma-inspire po yung other organizations na gawin din yung ganitong mga initiatives. Kasi po gusto natin yan, no? Lahat po tayo, we're on this journey together. And sana po, throughout this, ma-inspire namin sila na gawin din yung same. Atin hong narinig ang tinig ho ng mga mag-aaral ng Angeles University Foundation at syempre yung kanilang mga guro at natulungan dito ho sa kanilang ginawang donation drive para ho sa mga driver na sila pong matinding apektado naman ng pagtaas ng presyo ho ng produktong petrolyo. Aabot ho sa mahigit 130 o nasa 130 transport at delivery drivers ang nakatanggap po ng tulong sa ginawa pong outreach program. Dito pong mga mag-aaral ng Angeles University Foundation College of Computer Studies. Dito pong June 11 yan. Sa ilalim ho ng programang Katuwang sa Biyahe, Fueling Heroes on the Road, tumanggap ho ang mga benepisyaryo na kinabibilangan ng jeepney drivers, TNVS at delivery riders ng tig-5 kilong bigas at refreshments bilang suporta sa gitna po ng mataas na presyo ng petrolyo. Pinangunahan po ng College Student Council Alpas ang aktibidad matapos po nilang ilaan sa community outreach ang pondong nakalaan dapat para sa kanilang taunang college night celebration. Ayon ho sa kolehiyo, layo ng kanilang programang makatulong sa mga driver at rider na patuloy pong humaharap dito po sa epekto ng pagtaas ng gastusin habang nagsisilbi sa publiko. Alam niyo ho ba gaano ka-importante sa mga estudyante yung college night? Ako yung nagtuturo At isa ito sa mga pinaka-inaabangan ng mga estudyante, ng mga mag-aaral dahil dito nagkakaroon ng pagtitipon, party, get together, fellowship at talagang inaabangan nila yan. Pero para ho i-cancelahin nila yung kanilang college night at gamitin ang pondo para makatulong ho sa ating mga kababayan. Kahit na maliit na halaga lamang, malaking tulong ho yan at yung sakripisyo. Kaya naman palakpakan ho natin yung mga mag-aaral ng AUFCCS para ho dito sa napakagandang gawain na kanila hong ipinakita. Saludo sa inyo, ayan. At kitang-kita naman natin yung ngiti nung mga natulungan dito ho sa nasabing proyekto. Muli saludo sa mga mag-aaral ng AUF CCS at syempre salamat sa pagtulong at pagiging inspirasyon sa marami pa nating mga kababayan. Ito naman sa ibang balita, alam niyo ho ba mga kabalen, mga karehiyon, ay meron na hong bagong clinic dito po sa Ciudad San Fernando na kung saan pwede hong magamot o matreat ito hong inyong mga nararamdaman gaya na lamang ng scoliosis at iba pang mga physical na karamdaman. Panoorin po natin itong balitang ito at para malaman natin paano natin naalagaan itong mga back pain. Di ba? Nakita ko yun Si Gwen Justin, laging masakit yung lower back. Pag talaga mga trentahin ka na, ito. Di ba? Pag talaga trentahin ka na, masakit na talaga yung lower back mo. So saan mo pwedeng dalhin yan? At ano yung tamang stretching, ika nga, para yan ay mawala yung sakit. Narito po, panoorin natin ang video ito.
para sa specialized scoliosis treatment at rehabilitation services, magdulot ng deformity dahil maraming kaso ng scoliosis ang hindi agad natutukoy dahil madalas itong napagkakamalang simpleng poor posture lamang. Kapag napabayaan, pwede itong magdulot ng deformity, chronic pain, at sa malulubhang kaso, kailangan pang sumailalim sa surgery o operasyon ng isang pasyente para maiwasan ng mga komplikasyon. Usually kasi yung scoliosis, masasabi nating scoliosis yung spine or yung merong scoliosis yung bata kapag nasa 10 degrees yung Cobb's angle nila. So, kapag yun, hindi na kita agad, ang pwede mangyari is pwedeng tumaas yung tinatawag nating Cobb's angle. Okay? So, kapag yun, lumala at lumaki, pwede tayo magkaroon ng pananakit sa katawan, okay? Sa pagkaiba ng postura ng katawan. Pangatlo, pwede rin magkaroon, kung sa mga severe cases, pwede rin tayong magkaroon ng limita sa paghinga. Dahil dito, pinaalala ng mga eksperto ang kahalagahan ng maagang screening at wastong intervention upang maagapan ang paglala nito. Bilang tugon sa lumalaking pangangailangan para sa specialized scoliosis treatment at rehabilitation services, formal lang binuksan ng Kineticare ang kanilang second branch sa Barangay San Isidro, City of San Fernando nitong June 15, kasabay ng 7th anniversary ng kanilang first ever branch sa Angeles City. So from day one, Kineticare's mission has been clear and unwavering to deliver specialized scoliosis treatment and pain management through evidence-informed, intensive, and guided rehabilitation programs that help patients feel better, move better, and live better. So I envision Kineticare becoming the leading physical therapy and rehabilitation center, empowering patients with long-term, sustainable management for spinal deformities and chronic pain. That vision has always been his North Star. Layunin daw ng pagpapalawak ng kanilang serbisyo na mas mailapit sa mga pasyente ang specialized programs na nakatuon sa physical therapy at rehabilitation. San Fernando kasi nakita namin yung demand ng mga patients doon sa services ng Kineticare. Okay, yung physical therapy, yung SHRA, yung sports rehab natin, ganyan. So we want to open more opportunities to our patients, okay, and to of course extend our hands for to help them and to to help them dun sa health nila and sa wellness din nila. Bukod sa scoliosis management, nag-aalok din ng Center ng Physical Therapy, Functional Rehabilitation, Posture Correction Programs at Pain Management para sa mga kabataan, atleta at matatanda. Key feature po ng center natin, from first session pa lang po, talagang ini-evaluate and nag-assess po tayo para ma-determine po natin yung root cause ng pain or yung physical limitation po. Kasi inaalam po natin nung husto yan para ma-ensure po natin yung best approach na gagawin at maging sulit na sulit po bawat session para po sa patients. Samantala, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng Kineticare sa mga ahensya, partikular sa Department of Social Welfare and Development, para mas marami pang pasyente ang maka-access sa mga ino-offer nilang serbisyo. We believe that quality healthcare is a fundamental human right. That is why we partnered with the Department of Social Welfare and Development. Through this partnership, we proudly accept guarantee letters under the Assistance to Individuals in Crisis Situation or IX program, ensuring low-income families get the world-class treatment they deserve. Bukas ang Kineticare para sa mga nagnanais magpakonsulta o mag-undergo ng therapy sessions na akma sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa mga gusto pong magpa-treat dito sa Kineticare Scoliosis and Pain Management Center, we're open 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Saturdays. Pwede nyo pong kaming i-follow sa Facebook and Instagram, Kineticare Scoliosis and Pain Management Center. So, i-message lang po kami and kami na pong bahala. Sa pagbubukas ng ikalawang branch nito sa City of San Fernando, umaasa ang Kineticare na mas maraming kaso ng scoliosis at iba pang kondisyon ang matutukoy ng maaga at mabibigyan ng tamang paggamot
upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente. Angelica Cara, CLTV 36 News. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Time check muna tayo, 12:52 na ng hapon at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa mga nakibalita dito po sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Mga karehiyon, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe dito po sa YouTube channel ng CLTV 36 at CLTV 36 Official para po sa mga iba't ibang content. Marami ho tayong mga videos na pwedeng mapanood, iba't ibang mga content, kaugnay ho ng mga kaganapan dito sa Central Luzon. Mga balita at syempre yung iba pang mga ito na naman, nakita ko pagkain. Ibang mga pwedeng pasyalan at pwedeng kainan na restaurant. Alam ko, isa yan sa mga lagi nyong hinahanap dito po sa Central Luzon, lalong-lalo na dito po sa Pampanga. Sa ngalan ho ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan.